Okay. Presidente Bongbong Marcos, nagsisisi na nga ba sa pag-appoint dito kay General Katapang? Yan ang malaking tanong sa mga taong bayan. No? At nananawagan pa itong taong bayan na palitan na raw ito ni dating Chief PNP Eliazar, itong si General Katapang. Yan ang malaking tanong. Nagsisisi na nga ba itong si Presidente Bongbong Marcos dito kay General Katapang? Panawagan ng taong bayan na palitan na ito kay Eliazar. Okay? Yan ang pag-uusapan natin, pero bago ang lahat, bago natin ipagpatuloy ang ating balita ngayon, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? So sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube. Don Mar TV, 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, i-subscribe, i-follow ang Don Mar TV sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe Don Mar TV sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, sa mga audience ko sa Dumaguete City, visit Overdose Coffee. Okay? Ito yung, meron silang coffee na hot and cold, and meron din silang mga cakes. Okay? Tested ko itong coffee na ito. Lagi akong nagko-coffee dyan. Merong hot and cold. Ito ay located sa near Philtras Bank sa Silliman Avenue. Okay? I-try nyo yung coffee na yan. Recommended ng Don Mar TV yan. Okay? So, bakit nga ba nasabi natin na itong si Presidente Bongbong Marcos ay nagsisisi na dito kay General Katapang at panawagan ng taong bayan na di umano na mas mabuti pa itong si Eliazar, papalitan nito kay dating Chief PNP Eliazar. Okay? Kasi usap-usapan kasi ngayon itong investigasyon ng Senado at Kongreso na pinare-resign raw, no? Ito yan ang mga mga haka-haka ngayon na pinare-resign ngayon itong si General Katapang bilang Bucor Chief. Okay? Kasi kaya nga sa gusto nilang palitan itong si General Katapang dahil nga sa kapabayaan diyan sa bilibid, no? Mga palpak, mga anomalya di umano sa loob ng bilibid. At taong bayan nananawagan kay Presidente Bongbong Marcos na mas mabuti pa itong si dating Chief PNP Eliazar ang mamuno diyan sa Bucor, no? Dahil sa pagkawala diyan ng isang inmate sa loob ng bilibid, tuloy-tuloy yung investigasyon. Inimbestiga yan ni Senator Bato de la Rosa. Marami. Tuloy natuklasan at nakalkal yung mga corruption dyan sa loob ng bilibid. Na dati, yung bawal na gamot dyan, nawala na yan sa panahon ni General Bantag. Bucor Chief Bantag. Very strict yun, na to the point na halos yung droga, yung bawal na gamot dyan, mahirap nang makalusot dyan. Ngayon raw, nung panahon, di umano, ditong si Katapang, na ngayon na in-appoint ito kay PBBM, bumabalik raw yung bawal na gamot dyan sa loob. So, ang malaking tanong ngayon dito, ito bang si Presidente Bongbong Marcos ay nagsisisi na dito kay General Katapang? Palpak ba ang kanyang pag-handle dyan sa loob ng Bucor? Mismo tayong mga taong bayan, alam naman natin, di ba? Na ito opinion ko ito, You have to respect my opinion. Nako, napapalpakan talaga ako dito kay Katapang. Wala talaga, puro paporma lang. Puro paporma,
Pero sa loob pala, marami palang mga bawal na mga pangyayari na hindi no panahon ni Bantag, bawal yan. Okay? So, panoorin natin itong video na ito at tayo ay magre-react. Okay? Let's play the video. Said a moment ago, Director General Katapang, that you will really go down to the hill para masolve ang problema sa Bucor. O naniniwala po kayong lahat. For example, like ang sinabi po ng ating general dito, sino ba yung naakusahan ng korupsyon? Correction, Senior Inspector Abila Henry, sir. Kayo po ay naakusahan ng korupsyon, Mr. Chair. Wala pong... totoo. Yun, naakusahan lang kayo. Hindi naman talaga totoo, di ba? Opo. So, Mr. Chair, ibig sabihin niyan, Director General, at ikaw, Madam Angie Bautista, sapagkat ikaw ang nag-file ng investigasyon, na meron talagang malalim na korupsyon sa Bucor. Mr. Chair. Inaamin mo. Yes, sir. Meron po. At hindi ka kasama ron, Mr. Chair. Hindi po ako kasama, sir. Oh, isa sa mga tauhan dyan sa loob ng Bucor, umamin na talagang merong korupsyon. You are under oath. Sir, I am under oath, Your Honor. Okay. So, the Director General, ano po ang balak yung gawin Ito na ha. Tanong ito kay General Katapang. sa korupsyon sa Bucor? I will continue my reform agenda at lahat po ng makakasuhan. Of course, I will submit the report. Marami na po akong tinanggal na sa serbisyo. Discharge for dishonesty. I will submit the report na may effort naman po, Mr. Chair, Your Honor. Oh, yung tanong dito, General Katapang, sapat lang ba ang pagtanggal ng mga tauhan mo dyan na natuklasan mong may maling ginagawa? Yan ang malaking tanong. Sapat lang ba? Ako pa sa iyo, mag-resign ka na dahil yung reputasyon mo noon pa, wala na, palpak na yung reputasyon mo. Nasisira ka na sa taong bayan. For me, no? Suggestion lang, siguro mag-resign ka na lang, sir. Therefore, Mr. Chair, Director General, heads must roll. Yes, Mr. Chair, Your Honor. And if you're not able, Mr. Chair, Director General, na gawin lahat ng mga bagay na ito, that you are willing to resign your position. Mr. Chair, I serve at the pleasure of the Filipino people and the President and the Secretary. I'm willing, if told, to resign from my position. But right now, I will not resign because I have a duty, a task to do, and please give me more time because sinalo ko lahat itong problema ito, Mr. Chair, Your Honor. Para ka pang nagalit dyan, Katapang, hindi ka naging... Sana nga, nagpahambol ka pa. Kasi nakakahiya na yung mga nangyari sa loob ng Bucor. Nakakahiya na. Dapat humble ka pa. Yung boses mo, tono ng boses mo, talaga, ano talaga, no? Nagpapakita ka talaga lumalaki yung ulo mo. Kasi kinakampihan ka kay Remulla. Ngayon, sabi mo, ayaw mong mag-resign dahil dito dyan sa mga anomalyang natuklasan sa pag-imbestiga dyan sa Bucor, pinare-resign ka. Pero ayaw mong mag-resign kasi nag-serve ka sa Filipino people at sa presidente natin. Paano ba yan na ang taong bayan ayaw na sa'yo? Diba? Sirang-sira ka na sa taong bayan. So you better resign na. Pati tuloy itong si Presidente Bongbong Marcos napahiya dahil sa mga kagagawa niya dyan sa loob ng Bucor. Yeah, Mr. Chair, I salute you. I mean, disclaimer lang, hindi ko ibig sabihin na may ginagawa itong masama si Katapang sa loob ng Bucor, na meron siyang ginawang anomalya. Ang sa akin lang, ang kapabayaan niya, ang kapalpakan niya sa paghandle ng Bucor. Yun lang. Palpak, parang walang disiplina ang loob ng Bucor, doon lang siya palpak. To the point na sirang-sira na siya sa taong bayan. In saying that, I salute you in saying that. Hopefully, Mr. Chair, that you will be serious enough to be able to check on the corruption of Bucor. Why? Look, this... Di ba? Hindi siya seryoso sa pagsugpo dyan ng problema ng Bucor eh. Tumatanggap ka ng sahod sa gobyerno pero hindi mo inaayos dyan sa loob. Ang dami.
Congress is giving you all the budget you need. At sinabi ko, Mr. Chair, nung last hearing natin, nais pa nating dagdagan ang budget upang magawa. Imagine that one. You all have the support, General Katapang. Malaki ang budget nyo sa loob ng Bucor. Sinusuportahan kayo ng presidente, sinusuportahan kayo ng gobyerno, no? At may plano pa na palakihin pa yung budget diyan sa Bucor, sa Bilibid. Oh, dahil nga suporta yung presidente sa inyo. Tapos nakakahiya kayo. Ganyan lang ang ginagawa nyo. May mga anomalya. Paano na ang dapat yung gawin? Pero sa hearing na ito, nakikita ko na nagtuturuan kayo dito. Hindi ko alam kung sino dapat ang i-blame dito. You're blaming each other. And then all of you are saying that none of you is corrupt. Oh, para bang nakikita ko, kung hindi lang sa mga PDL, magmo-motion akong gawing 1 peso ang budget ninyo. I'm going to look into your report, Mr. Chair, Madam Chair, Director General. Before the budget hearing of Bucor starts, I would like to see that report. Can you promise that, Director General? Yes, Mr. Chair, Your Honor. I will do that before the budget hearing. Mr. Chair, ito lang huli. With the attitude that I see in Madam Angie Bautista, even in this hearing, I do not believe that she is telling all the truth. Marami pa tayong panahon para makita tayo rito. So, yun lang ha, na part na yun na interview si Katapang dahil nga dyan sa resignation issue. Okay? So, malaking bagay ito ngayon, no? Na pagtuunan ng pansin ito ng gobyerno, itong Bucor. Dahil nga, bumabalik yung bawal na gamot sa loob dyan. Alam naman natin na sinusulbayan noon sa panahon ni former President Duterte. Ngayon, effort yung dating administrasyon. Ngayon, bumabalik na. Okay? So, nananawagan ang taong bayan kay Presidente Bongbong Marcos na tanggalin. Kung ayaw mag-resign itong si Katapang, tanggalin na lang. Yan ang panawagan ng taong bayan. Tanggalin na lang itong si General Katapang at palitan. Hindi ito galing sa akin, sa social media kumakalat na gusto nila ibalik o suggestion nila si PNP Chief Eleazar na lang. Okay, yung dating PNP Chief. Kasi matapang at may paninindigan, no? At sugpuin talaga yung mga anomalya, mga palpak, no? Mga natuklasan dyan sa loob ng Bilibid. Okay? So, sa mga audience ko dito sa Don Mar TV, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito at pag-usapan natin ito sa comment section. Ano ang masasabi nyo dito kay General Katapang at sa loob ng Bucor? At payag ba kayong ipalit itong si General Eleazar? I-comment down below at re-replyan natin yan. Okay? Guys, like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day. God bless inyo lahat.